Si Winnie Monson po, mga kababayan, sino ano yan, Mr. Maravilla? Si Winnie Monson, si Maring Winnie, yung uklubang dilawang ekonomista. What? Ano niya, Mr. Maravillas, ang balita kay Winnie Monson? In-interview ng ANC tungkol sa travel ng ating Pangulo doon sa Switzerland, attending the World Economic Forum. Pinagtawanan po. Hindi lang po pinagtawanan, nilait ng todo po. Nilait ng todo. At tinawag pa mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Social climber daw. What? Madaling sabi, inalipusta niya ng todo. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Opo, yun ang ginawa ni Winnie Monson po. Kasi tinanong siya kung ano yung pakinabang nitong travel ng ating Pangulo sa World Economic Forum. Sabi ni Maring Winnie, kung titingnan mo niya, yung cost benefits niyan, ano man niya makukuha natin diyan? Itong World Economic Forum niya ay grupo, club ito ng mga elite. Sa geopolitics niya, wala man tayo masyadong makukuha dyan. Yung mga negosyante niya, oo, may makukuha, kasamaan niya ng Pangulo, yung mga elite din dito sa ating bansa. Yung mga pinagang mayayaman niya dito sa ating bansa, siyempre naman po, Maring Winnie, alangan man ang isama ng ating Pangulo, si Renato Reyes. Alangan po na kayo, kasama si Renato Reyes, si Lenlen, si Colmenares, si Franz, yung makabayan, si Franz Castro. Alangan man yun ang isama ng ating Pangulo. Siyempre, yung mga pinagang big time dito sa Pilipinas. Kasi nga, negosyo. Ito yung mga maalam sa negosyo. Negosyo po ang gustong imbitahin ng ating Pangulo in partnership sa mga kapitalista dito sa ating bansa. O, di ba? Siyempre, nagkakaintindihan yan yung mga businessmen din. Hindi yung mga tulad po ninyo. Isang ekonomistang pinaglipasan na ng panahon. What? Ay, ito pa ayan yung interview po, mga kababayan. Ito si Winnie. Ito yung video ng ating Pangulo. Kausap yung mga past leaders ng mundo, yung kausap niya. Gusto din siyang makausap ng mga past leaders ng mundo tulad ni Tony Blair. O diba? Buti nga yung ating Pangulo, kahit yung mga past leaders ng mundo, gusto siyang makausap. Sabi na nag-interview sa kanya, ito anyang World Economic Forum nga, yung mga leader ng mayayamang bansa tulad ng Amerika, ng France, hindi man na niya pumunta. Ba't tayo tutulad pa dito sa mga, hindi man nila kailangan ang ibig sabihin noon? Yung France, yung Amerika, hindi man nila kailangan kasi dati na silang mayaman. Tayo ay yayamanin pa lang, magpapayaman pa lang. Kaya nga, gusto ng ating Pangulo na isoft launch yung Maharlika Investment Fund doon sa World Economic Forum. Kasi tayo, magpapayaman pa lang. Ito mga bansang minention po ninyo. Di naman kailangan makipag-engage pa sa mga elites ng mundo. Kasi karab ilbows na nila all the time. Tayo yung dapat na magpakilala pa lalo. Kilala naman tayo. Sa totoo lang.
Kaya tinawag po ninyong social climber daw yung ating Pangulo. Mali po kayo. Dati ng sosyal. Yung mga Marcoses, dati ng sosyal kasi dati na silang mayaman. Kaya nga yung mga deposits nila, nandun sa Switzerland, kini-question bilang ill-gotten wealth na hindi man napatunayan. O paano ninyong sasabihin na social climber lang si President Bongbong Marcos na gusto makipag-rub elbows sa mga elites ng mundo? Hindi po kailangan. Ang totoo niyan, si Bongbong Marcos, kaya siya pumunta doon sa World Economic Forum Summit, inimbita siya. Pag ikaw ay inimbita, ang ibig sabihin, importante ka sa kanila. Bakit kaya? Inggit lang kayo, Sulita, kasi hindi kayo kasama eh. Kasi hindi naman kayo, hindi na kayo maimbita na mag-join pa sa gobyerno. Kasi nga, paso na po kayo eh. Mr. Maravillas naman niya. Paso talaga. Paso na eh. Wala na yung mga pinag-aralan po ninyo noon sa, saan ba kayo nag-aral? Sa Amerika yata at saka sa UP. Obsolete na. Wag ninyong tinatawag yung ating Pangulong social climber. Kasi hindi po kailangang maging social climber yung ating Pangulo kasi dati silang sosyal. Di ba? Yung mga elite, interesado mismo sa ating Pangulo. Kaya siya in-invite, nagdalawang isip pa nga yung ating Pangulo kung pupunta doon. Kaya lang naisip niya, punta na lang niya ako doon. In-invite siya sa ASEAN, di ba? At sumiksik, ang mismong lumapit po, hindi yung ating Pangulo, ang nakipagsiksikan para makausap yung ating Pangulo, si Klaus Schwab mismo. Personal siyang in-invite, siniksik yung sarili niya. Kaya mali yung mga sinasabi ninyo. Pakinggan ninyo yung sabi ni Sulita dito. Dali lang pa. Mali yung mga iniisip ninyo. What is this? Parang social climbing ang presidente. What? What is this, Anya? Parang social climbing daw yung ating Pangulo kasi pumunta doon siya sa meeting ng mga elite club ng mundo. What? Si President Bongbong pang tagapagmana. Sasabihin ninyong social climber. Layo naman po yung mga analysis ninyo. Talagang analysis, panira lang. Analysis ng pure dilawan talaga po. At saka, di ba si Panot, pumunta doon sa World Economic Forum meeting noong 2013. At saka in-invite niya pa rito. In-invite niya rito 2014, May yata yon. I-search ko mamaya. May pumunta dito, hinold dito sa Pilipinas yung World Economic Forum Asia. Bakit hindi kayo umatake noon? Ibig bang sabihin, pag mga dilawan yung nag-host at saka pumunta doon, maayos. Beneficial sa ating bansa yung pagpunta doon ni Panot. Pero pag isang Marcos ang pumunta doon, junket lang, pagsayang ng pundo. Yan ang punto ninyo rito sa interview eh. The cost and benefits ng foreign travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ang punto ninyo, in 7 months, 8 beses nang nag-travel abroad yung ating Pangulo. Mahirap yung ating bansa. Kaya nga yung ating Pangulo pumupunta sa mga mayamang bansa para makakuha ng opportunities, ng investment. Alam nga naman, mahirap na tayo. Kausapan natin, mahirap. Kaya yung Amerika, yung Francia, hindi na pumunta doon
Kasi dati na silang mayaman. Ano pa man ang intensyon nilang pupunta doon sa World Economic Forum na economically, develop na sila economically. Mayayamang bansa na eh. Ang tawag sa kanila, first world countries. Highly developed countries. Tayo developing pa lang. So tayo yung may interest po. So tayo dapat nag-a-attend ng mga club na mga billionaires ng mundo, mga businessmen, to look for opportunities. Naintindihan mo, Sulita? Obsolete na talaga yung kaisipan ninyo. Paturo ka kay Kalob. Sino yung Kalob niya, Mr. Maravillas? Yung yung isang success coach. Ang sabi niya, ang turo niya, gusto mong yumaman, rub elbows with mayayaman para maturuan ka kung paano magyaman and look for opportunities dito sa mga mayayaman. Kaya yung mga mayayaman ng Pilipinas kasama ng ating Pangulo, si Rason, si Aboite, si Sobel. Diba? Si Tan. 7 billionaires ng Pilipinas yung kasama. Bakit sila yung kasama ng ating Pangulo? Sila yung nakakaintindi ng investment. Alangan man si Renato Reyes, saka si Colmenares, or kaya si Lenlen. Sabi ko sa inyo. Pakinggan muna natin po itong sinasabi ni Sulita. You know, it sounds to me that way. Somebody who's a social climber who says, wow, I met so-and-so and I met so-and-so. What? Ang ibig sabihin, wala mang purpose po. Yan ang gusto niyang palabasin. Wala mang purpose yung ating Pangulo. Basta lang ma-meet daw yung mga elite ng mundo. What? Ganon. Ganon ang inyong tingin. And you don't have to meet them. As I said, if he wanted to meet Jared Kushner, why couldn't he pick up the phone and call Jared Kushner? What? Ang gusto niyang mangyari, mga kababayan, kung gusto niyang magipag-meeting ka dito sa mga elite, mga billionaires, para ma-invite dito, tawag ka lang niya sa telepono sa kanila. Kung hindi niya, Zoom-meeting. What? Ganon ang tingin mo dito sa mga billionaires ng mundo. Ganon ang gustong mangyari ni Winnie Monzon. Talagang walang mangyayari pag ito yung... Kaya yung NEDA secretary pa siya, mga kababayan. Naging NEDA secretary po ito. Panahon niya. 1986 to 89 yata yon. Panahon ni Coricong. Ayun. Imbes na umayos yung buhay ng mga Filipino, bagsak yung economy. Siya yung planning secretary. Nung panahon ni Coricong, or picked up the phone and called Tony Blair. Mm-hmm. So you think telepono na daw yung pag-uusap? It's been noted that he is on his 8th trip in a span of 7 months. He has another trip coming to Japan. Do you think that this is really to draw investors? Is this more to improve the image of the Philippines International Committee, or to improve his image, the president's image? He just likes to travel. Si President Bongbong Marcos daw, gusto lang talaga niya mag-travel. What? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ganun katindi yung pag-iisip, mga kababayan, yung tingin ni Sulita Monzon, pagdilawan talaga. Negative lagi. Negative pag ang nagta-travel po, hindi sila. Pero pag silang nasa posisyon po, ayon, maraming benefits niya ang nakukuha. Isn't that obvious? I mean, you are president for 7 months, right? You're president for 7 months and you've left the Philippines 8 times. 7 months pa lang niya, yung ating Pangulo.
pagkatapos 8 times na yung pag-travel, siyempre po, inimbita, marami yung interesado sa atin. Noong panahon, baka yung panahon ninyo, wala mang interesado. Di ba? Kaya po tayo mahirap. Ngayon, tanong natin kay Solita Monsod, bakit yung panahon ni Panot na kaalyado ninyo, parehas kayong dilawan, wala kayong komento? Ayan si Panot. Noong 2013, sabi rito, Pinoy back from Switzerland, Philippine to host World Economic Forum 2014. Wala man kayong komento na walang silbi yung World Economic Forum kasi club lang ng mga elite. O bakit nag-host pa ng club ng mga elite yung Pilipinas, panahon ni Panot? What? Basahin natin yung balita ito, published by Yahoo, January 27, 2013. Sabi rito, President Benigno S. Aquino III arrived on Sunday afternoon from his successful first attendance. Successful? In the World Economic Forum in Davos, Switzerland, and announced that the Philippines will be preparing to host the Global Competitiveness Summit in 2014. Hinost pa niya. Ginawa dito po sa Manila yung World Economic Forum Asia. Kita ninyo? Kumbinsido po yung kapartido ninyong dilawang presidenteng si Panot. Kumbinsido sa World Economic Forum. Pero ngayon, kasi Bongbong Marcos yung presidente, wala nang kakwenta-kwenta yung pagsali dito sa elite club. What? Yan, walang maniwala sa inyo. Double standard kayo. Pag kayo yung nasa gobyerno at sige ang travel ng mga kasama ninyo, walang problema yon. Ang sasabihin ninyo, ito'y para sa kapakanan at para sa pagpaunlad ng ating bansa. Yon ang script ninyo ng pananalita. Ngayon, kasi si Bongbong Marcos, pinagtatawanan ninyo, nilalait ninyo, at inakusapan ninyo social climber lang. What? Ganon katindi ang mga utak ninyo, ganun kalala. Sabi rito, Aquino arrived at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 after a brief technical stopover in Dubai from Switzerland. In his arrival speech, Aquino said, it was a good decision. Very good. To attend the World Economic Forum. So, pag si Panot, good. Pag si Bongbong Marcos, walang kakwentaan-kwentaan niya yan. Ano man na niya? Paggastos lang. Pagwaldas lang. Kahiligan niya kasi mag-travel ni Bongbong Marcos. You see? A good decision daw to attend the World Economic Forum as it became an avenue to show the world that the Philippines is no longer the sick man of Asia, but a country ready to take on the world. Kita ninyo? Ganon. Ang masasabi ko po, hindi tayo napahiya. Tunay nga pong tinitingala nila ang mga natatamasa natin. So maraming benefits. Ngayon, kasi Bongbong Marcos yung nagtatravel, walaan niya. Gastos lang. Pag tinimbang mo, yung cost and benefits na makukuha, walaan niya. You just imagine yung gastos, milyon-milyon na niya yung ginastos ng gobyerno from the taxes of the Filipino people. Tapos, ang purpose lang niya doon, para mag-travel lang at makipag-sosyalan. Kasi niya, si Bongbong Marcos, social climber lang. What? Namini-mini Monsod. Pero si Panot, ang ganda po, ang nang sinasabi dito. Tunay nga pong, tinitingala nila ang mga natatamasa natin at sa totoo lang po, ay nararamdaman ko
ang pagkasabik nilang magpatuloy sa landas ng tamang pamamahala dahil na rin sa ating mabuting halimbawa. What? Aquino had been among the keynote speakers at the Partnership Against Corruption Initiative Forum alongside with his counterparts from Mongolia, Peru, and India, who also showcased the positive reforms in their own government. The president said, World Economic Forum founder Professor Klaus Schwab lauded the Philippines for its reforms, and as a result, the Philippines is preparing to host the World Economic Forum in East Asia 2014. You see? Ano salita? Basahin mo itong balita galing sa Yahoo. Yung patron mo na si Panot, kumbinsidong-kumbinsido sa sinasabi mong World Economic Forum na club ng mga elite at wala man tayong makukuha na mabuti kasi ito, unang-unaan niya, hindi man siya gobyerno. Club nga lang ng mga elite, pribado. Pero, previously, yung gobyerno ng mga dilaw na inyo pong inahangaan, kumbinsidong-kumbinsido po sa World Economic Forum. At gustong-gusto nila ang agenda ng World Economic Forum. And as a result of that, mismong yung Pangulong Panot, in-invite, dito na niya kayo mag-meeting sa Manila. What? Ngayon, masama na sa inyo. Diyan kayo magaling sa kontra-kontra, bangga-bangga na mga pananaw. What? Sabi ni Winnie, yung pagpunta niya, sa totoo lang ang tingin ko niya, gusto lang nitong magbakasyon ni Junior. He likes to do it. He likes to rub flesh, and he likes to talk, and he likes to, I don't know whether he's putting the Philippines' best face forward or he's putting his best face forward, because I don't think you can link the Philippines to him in any serious way. And perfect. Ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, I don't think anya, sabi po niya, na yung ating bansa, pwede nating i-link kay President Bongbong Marcos na masasabi natin na seryosong bagay. Sa joke lang pala yung sa ganyang pananaw, joke lang yung representation ng ating Pangulo sa Pilipinas doon sa World Economic Forum. Yun ang ganyang pananaw. Professor, I want to ask you though, who tends to benefit more from this Davos trip? Is it the... Sino niya yung sabi ni itong nag-interview sa kanya? Sino niya yung magkikinabang dito? Pilipinas ba o yung mga kasama niya, mga elitista? What? Country, is it the businessmen who are joining the president in that trip? Yung mga kasama sa business trip ng ating Pangulo? Sino niya? Yung Pilipinas o yung mga company nitong mga elite sa Pilipinas? That's these businessmen are going to spend a lot of money because they will be hosting events for him. Like yun naman pala. Siguro nakuha nila yung information na itong mga kasama ng ating Pangulo, mga kababayan na mga pinakang mayayaman dito sa Pilipinas, yung mga events doon, mga activities, mga meetings po, yung gastos doon, sila yung sumasagot po. You see? Di maganda. Di ba? At least nakatulong na kasi public and private partnership po yung sinusulong ng ating Pangulo. Kaya in-invite niya itong mga mayayaman sa ating bansa para makipag-joint venture po. At makapag-invite na mga negosyo. Sila yung living testament kasi na maayos yung investment sa Pilipinas. Kasi kung hindi maayos po yung investment sa Pilipinas, magandang mag-invest sa Pilipinas, hindi sana sila
naging matagumpay na mga negosyante. Di ba? At kung may mga joint ventures po, ready ito mga billionaires ng ating bansa to create jobs. Yun ang purpose ng ating Pangulo. Alangan man kayo yung kasama, sabi nga natin, o kung hindi, si Renato Reyes. Ano may tutulong niyan? May-ari ba ng kumpanya na pwedeng makipag-joint venture sa mga big businessmen ng mundo? Itong mga taong ito na ang alam lang, mag-criticize na mag-criticize. O kung hindi si Risa Hontiveros ang kasama doon, hindi si Sandro, hindi si Martin Romualdez, hindi si GMA, kundi si Risa Hontiveros. Ano ang paginabang ni Risa Hontiveros halimbawa kung isang dilawan ang kukontra lang ng kukontra yan doon imbes na tumulong to attract businessmen to come, investors to come in our country. Magpapasaway lang yan doon. Siyempre, yung kasama niya, yung katim niya, kasama sa pagbangon, tutulong sa pagbangon muli ng ating bansa na pinadapa ng mga dilawan for more than 30 years. Naintindihan mo, Sulita? Lahat kasi negative yung nasa utak po ninyo kasi kalaban ninyo si Bongbong Marcos. CEO Anthony Tan, he hosted I don't know how many lunches or dinners are hosted. And the question is, what is going to be the payback to them? Mm-hmm. They're going to have to give some payback. Is it not? And do you think that will cost do you think they can get enough investments out of that meeting, out of hosting that? No, it's not investments. It's favors. It's for the... Sa kanya pong pananaw, hindi investment yung makukuha, kundi favors. Niya yung investment, hindi ba yun pabor? Once na, nakumbinsi mo yung mga investors to come, to invest, di ba pabor yun sa atin? Sa kanya kasi, yung gusto niyang, isipin natin, yung personal na favor po, hindi yung favor para po sa mga mamamayang Filipino, yun ang gusto niyang ipaintindi sa atin. What? Kayo lang naman yung nag-iisip ng ganon. Di ba? Pero yung mga personal favors, kasama na yon siyempre. Kasi they own companies na ready sila na makipag-partnership, makipag-joint venture sa kung anong mga papasoking negosyo dito sa Pilipinas. Di ba? Ano yung objective po? Para lalong lumago ang ating ekonomiya and will create jobs for our Filipino people. Para, sabi ng ating Pangulo, hindi na mapipilitang lumabas pa ng bansa yung ating mga kababayan para lang maghanap buhay. Kundi kung lalabasin sila ng bansa, hindi sila napilitan, kundi it is their choice na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi yung napilitan lang sila kasi walang opportunities na nakikita sila dito sa ating bansa. Ano, Solita? Siyempre, hindi ka naman namin makukumbinsi. Ang dilawan, sarado yung utak niyan. Di ba? Huwag na natin, mga kababayan, masyado pang patulan pa itong si Solita. Ganon talaga sila mag-isip. O baka lang po, mga kababayan, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po ina-apply. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try lang po ninyo ito, mga kababayan. Hindi man siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry kasi, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.